Dito na po ako sa bahay. Yan. Papatayin ko po ang heater at masyado na mainit. Siguro kasi naglakad ako. Kaya uminit yung katawan lupa ni Daddy. Ganyan po talaga. Pag tumatanda, hindi po mapipigilan ng aging. What's this? Aha, magluluto si sister natin. Hindi tinola to. Sopas! Wow, my favorite. Magluluto si sister. Ayan po, meron na siya hinanda na siya mga regalo para po sa kanyang pagluluto na sopas. Meron po mga natirang gulay, kakainin ko po yan. Bus po sa akin yan, wala matitira. Morning mga kababayan. Eto na naman po. Nagpabalik-balik na lang ako ng post office. Kasi po yung hinulog ko na EMS. Ako po pala nagkamali ang pagsulat ng number nung pinadalhan ko. Magandang umaga po. Welcome po. Ang sabi ni Daddy, ang kwento ng mga buhay-buhay. Mapa-Japan man o sa buong mundo. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At narito po ako, galing akong post office. After po na magka-problema ako doon sa passbook. Eto naman po yung pinadala kong EMS doon sa kaibigan ko na in-sponsor ng isa ko rin kaibigan. Tinawagan po ako kahapon ng
ng staff ng post office na meron daw problema dahil nung 7 pa po yun ng December pinadala. Ngayon po, isang buwan na, inuutosan ko po yung kaibigan ko o yung pinadalhan ko na i-check sa post office. Yun naman pala, kinorek ko po sa post office ngayon yung address, pangalan, tsaka telephone number. Ay, nako, naduling ang daddy nyo. Imbes na 955 yung last 3 digits ng number na sinulat ko, 955 pala. Kaya siguro itong pinadalahan ko ay hindi makontak ng hindi siya makontak ng padadalhan ng EMS o ng package na pinadala ko. Nakakapagod po, sinusulat, maraming pong tanong kasi hindi naman po basta-basta package lang yun. Hindi lang naman basta-basta maghuhulog ka ng package, lalo na pag EMS masyado pong mahigpit, lalo na sa pinadadala nyo. Actually mawawala na nga po yun lahat po bawal, yung mga bawal na dati pabango pwede, yung mga ibang bagay ngayon po hindi na pwede po yung mga ganon. Masyado na pong mahigpit sila sa pagpapadala ng EMS, kaya mawawala na po yan. Yan po yung experience na hiningal po si daddy. Na-stress na naman ako. Relax lang daddy, tapos na. O sa mga magpapadala o sa mga kagaya ko na ulyanin na, make sure na talagang double check nyo po yung padadala nyo at isusulat nyo na maganda. Kasi naman may Parkinson po ako. Alam nyo naman ang kamay ng daddy nyo medyo nanginginig-ginig na, kaya dapat po talagang maging maayos ang inyong pagpapadala at ang inyong pagsulat. Kailangan po talaga mabasa nila kasi hindi naman po nila naiintindihan yung mga address na pinadadala natin, lalo na yung mga number. Kailangan bibilangin nyo o uulitin nyo para hindi po magkamali sa pag-contact, kaya hindi pala siya makontak ng taga post office. Lalo na po yung mga zip code, kailangan po i-research nyo yan. Halos isang buwan na rin po hindi naman po mawawala yon kasi naka-rehistro po yun basta EMS. Ang kailangan lang po, huwag ma-delay. Kagaya po niyan yung pinadalhan ko, aalis na sa 15 papunta Singapore, babalik na po siya. Kaya sana po umabot o sana makarating sa kanya yung package para madala niya sa Singapore. Yan po yung nangyari sa araw na ito, na talaga pagkahatid ko sa anak ko ay talaga maaga akong gumising at inuna ko muna ang asikasuhin yan. Kaya ito, pauwi na po ako, naglalakad. Mga kababayan, sana magsilbing lesson to at sana huwag mangyari din sa inyo dahil masyado pong maaabala ang ating mga trabaho o ang ating mga pang-araw-araw na ginagawa. Kaya sana mag-iingat po tayo sa pagsusulat. Siguraduhin po natin 3 beses o isa-isahin po natin na walang mali sa mga isinusulat natin, dahil isang lang po pagkakamali talaga pong mali na lahat. Para pong nag-e-exam tayo, yan po yung mga experience na naranasan ko ngayon. So meron pa pong isa, yung pag-aayos po ng passbook ko, yung po yung susunod ko. Siguro po sa Tuesday na yun. O sige po mga kababayan, hanggang sa muli. Sana po huwag niyo kalimutan mag-like,
at mag-subscribe. Dahil po, ngayon po winter mahirap pong gumala. Pagkatapos po ng winter may tutur ko kayo dito sa Okayama kahit na po probinsya. Marami po tayong pagkukwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay na nangyayari sa ating mga kababayan at sa mga buhay namin dito, para lang po i-share sa inyo at sana maging maayos ang pasok ng 2024 sa ating lahat. Sana po nasa mabuti kayong kaligayahan. Pwede rin po kaligayahan. Makalala nyo na inyong tamang pag-ibig at sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan, dahil yan po importante sa lahat ng sinasabi ko at pinagdadasal ko araw-araw. So, nandito na po ako sa bahay, sa labi ng bahay. Hanggang sa muli po. Paalam. Magandang araw. Hanggang sa muli.